Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayusin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay mga ka-Airsoft, another day, another Airsoft to be review and unbox mga item natin for shipping. No? So, pagsasabay-sabayin natin yung mga item for shipping ngayon. Okay, humingi ako ng... Ay, hindi. Before anything else, no, biyahing South Luzon po tayo tomorrow, no? Ang biyahe natin is papunta po tayo ng... Nasaan na ba? Nasaan? Okay, biyahe natin, no? Shoutout, good day, and good afternoon. Grabe, ang layo nito. Crispin Vicente. Sir Crispin Vicente of Nasugbu, Batangas. Grabe, ang layo nito. Anong unit nito? May nagpakita siya ng pistol. Anong target? Pipili? No, sige. Si Sir Crispin Vicente of Nasugbu, Batangas. Okay then, shout out, good day and good afternoon kay... hindi, ito pala. Catalino Villarreal, no, of Dalandanan, Valenzuela. Okay, NCR to, ha. Okay, then isa sa pupuntahan din natin bukas ay Jake Moto Shop, taga Kuwasay, Taguig. MRT Avenue, Taguig. Okay. Ryan Pascual. Hello, bossing! Okay mga Karso, pumingi ako sa inyo ng paumanhin. No, kahapon hindi naging successful yung journey namin on the Tarlac, no. First time in the history nangyari to, no. So, okay naman yung tao nakipag-meet sa amin. Kaya lang, nagmamadali masyado. Hindi na na-demo, hindi na na-test fire. Nawalan na rin ako ng gana, no. It is because, bago kami pumunta sa kanya, malinaw naman yung mga price list. Pagdating sa kanya, hindi ko lang alam kung bakit, anong naging dahilan, kung bakit nagparang anga-angahan na lang, no.
Tapos, isa pa, sana pag in-invite nyo kami for ACOD, maglaan po kayo ng oras sa amin, no? Maglaan kayo ng oras. Huwag nyo kami bibigyan ng limitadong oras, no? Nakikiusap lang po ako. Tandaan nyo, malayo yung pinanggagalingan namin. Nandito kami sa Bulacan. Pupuntahan ka namin sa Tarlac. Sana bigyan mo kami ng konsiderasyon sa time. Siyempre, alam mo, susuong kami sa traffic, di ba? Alam mo naman, ang Tarlac matraffic. Ang Bulacan matraffic. Dapat maglalaan ka ng time para sa amin. Okay? Tapos isa pa, yung sa mga partner dyan, yung mga boyfriend nyo, girlfriend nyo, kung sakaling yung boyfriend nyo nagnanais mag-airsoft, payaan ninyo, huwag nyo pigilan, di ba? Kung nagnanais mag-airsoft, huwag nyo pigilan. Kaligayahan ng lalaki yan di ba? Hindi naman pwedeng lahat saklawan nyo, no? Kawawa yung magiging partner ninyo. Hindi pa man din, baka girlfriend pa lang kayo, tapos kung sikilin nyo na, ganun na. Naawa rin ako sa lalaki, sa totoo lang no? Ipit na ipit siya dun sa sitwasyon Kaya lang wala naman ako magagawa. Siyempre, issue nilang mag-partner yon, di ba? Nakabusangot yung babae. Alam mo kasi ganito yan para malalaman mo na yung partner niya is tanggap niya yung hobby, nakikitingin din siya, di ba? Hindi, nasa malayo siya. So, it means na hindi welcome yung hobby para dun sa hindi welcome, no? Kumbaga hindi niya tanggap yung hobby ng partner niya. Which is napakapangit. Mas mabuti pa nga hindi na lang sana bumiling airsoft si Sir, di ba? Kung merong taong kontra dun sa gusto niyang pasukin, di ba? Sana hindi na lang nag-airsoft, no? Sa susunod, no, suportahan niyo yung mga mister niyo, yung boyfriend niyo, girlfriend niyo. Baka nga girlfriend ka pa lang pero kung makakontrol ka na rin sa lalaki, di ba? Naawa lang ako kasi rin sa lalaki kasi nakita ko yung pagnanais niya magka-airsoft kaya lang talagang nagka-bad tripan kahapon kasi nakabusangot yung babae, di ba? Napakapangit nun. Mas maganda yung hobby, suportahan nyo, di ba? Suportahan nyo yung boyfriend nyo. Suportahan nyo yung mister nyo kung gusto niya mag-airsoft, di ba? Anong gusto mo? Mag-drugs yung mister mo? Anong gusto mo? Mas gusto mo ba yung partner mo, yung boyfriend mo, mambabae, mag-beer house, mag-drugs, magsugal, o mag-airsoft? Di ba? Mas pipiliin mo na mag-airsoft, di ba? Kaysa makikita mo nagsusugal, tumatalpak, di ba? Umiinom ng alak, naglalasing, nagsashabu. O di ba? Mas gusto mo na mag-airsoft yung partner mo kaysa makita mo nagsashabu. Kaysa makita mong, di ba, nagbibisyo. No? Tandaan mo, kung girlfriend ka pa lang, lumagay ka. Alam mo yung dapat mong kalagyan, no? Naawa kasi ako dun sa ka-airsoft Alam ko gusto niya mag-airsoft kaya lang mayroong kumukontra. Awang-awa ako, no? Bossing, pag ganyan yung partner mo, sabihan mo siya, no, na whatever na gusto mong pasukin na hobby, mukhang matinong tao ka naman, mukhang hindi ka naman pabayang tao, sana suportahan ka niya, di ba? Parang ako, kahit anong hobby ko na pasukin pagma-mountain bike. Ang mga mountain bike ko, mga ka-airsoft, hindi naman sa pagyayabang, nagkakahalaga ng milyon. Meron akong bike na garahe. Ang bike na nandun nasa 11 pieces. Nagkakahalaga milyon. Suportado ako ng misis ko kasi nakikita naman ng misis ko, matinong tao ko. 'Di ba? May mga big bike ako, nagkakahalaga mga big bike ko 1 milyon isa, meron akong 7 big bike. 6 na big bike. Edi 6 na milyon. 'Di ba? Ay hindi, yung mga BMW ko 1.7 1.8. Ngayon, kinakahiligan ko mga 2-stroke na scooter, yung mga mauusok. 'Di ba? Gumagastos na ako ng nasa 500 to 700. Suportado ako ng misis ko, ng partner ko kasi nakikita niya matinong tao ko. 'Di ba? Kaya yung ka-airsoft natin kahapon, awang-awa ako Gusto ko siyang, alam mo yun, alam ko yung gusto niya talaga mag-airsoft. Pero may isang kumukontra, yung partner niya. Alam ko na kumukontra yung partner niya. Bakit? Kasi hindi man lang niya tinitignan yung hobby na gustong pasukin ng partner niya. Girlfriend pa lang yan. Di ba?
Girlfriend pa lang yan. Hindi ko sa sinasabi na hindi magandang girlfriend yung girlfriend mo. Kaya lang, sana, suportado ka niya kung saan yung papasukin mo dahil mukhang matinong tao ka, bossing, no? Kaya lang, hindi ko napapalawigin, no? Naaawa lang talaga ako, hindi magdamag naiisip ko yon kasi first time nangyari sa amin yun, no? Na sobrang nagmamadali talaga mga ka-airsoft, no? Paglabas ng unit, kinuha na, hindi na dinemo, hindi na tinespire, no? Hindi ko lang alam kung paano niya gagamitin ngayon yun. Kasi wala siyang gas, wala siyang silicone, wala siyang reloader. Dahil sa sobrang pagmamadali nila, dahil mukhang bad trip yung, no? Hindi ko alam, pero hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nila, pero hindi dapat ganun. Naaawa lang ako doon sa lalaki, no? Boss Idol, magandang umaga po. Happy watching from Subic, Zambales. Musta na po yung unit ko? Okay na po ba? Ano to? Kanina to? Subic, Zambales. Unit niya. God bless po always. Ano po yung unit mo? Yuri Almandres. Sir Yuri Almandres, tignan mo nga doon sa mga po repair. Acacia, Yuri Almandres. Tignan mo nga kung merong mga pang Subic dyan. Paki-check nga, no? Okay mga ka-airsoft, dire-diretso na po tayo ngayon. Review and unbox. Okay, shout out, good day and good morning, Jerry Climaco of Tagum City, Davao del Norte. Hello, Sir Eugene Climaco. Sorry, let me correct. Jerry Climaco. Hello po, bossing. Okay, sa ating ba binili yan? Yan yung lumaglag yung barrel? Hindi naman okay, okay. Ito. Bossing, sa ating binili. Yung unit mo is for replacement po ng half-up chamber. I don't know the reason paano mo nasira to, pero for replacement siya ng buong half-up chamber. Hindi lang kayo na-update ASAP, no? Pero as part of our lifetime warranty, tignan natin kung meron tayong mahalong cut doon sa mga surplus unit ko ng half-up chamber. Worst case scenario, bibili tayo. The main reason why nasira yung half-up chamber mo, kasi umusli na to no? The main reason, gumamit ka ng hindi compatible na gas. Baka gumamit to ng gas na nabibili sa online no? Gumamit ka ng hindi compatible na gas or dalawang bagay lang yan, no? Gumamit ka ng hindi compatible na gas or gumamit ka ng bibis na China. Ang nakikita ko rito, naka-silicone oil naman, mukhang okay naman, kaya lang, ayan, no? Lumabas na yung inner barrel mo, okay? Misuse yan, resulta ng misuse ng hindi tamang paggamit. Gumamit ka rito ng gas na tingin ko na hindi na mga galing sa online, hindi compatible sa kanya, no. Nasira yung mismong chamber. Sayang to. This is a 2011 T-Rex high kappa. Ayan, no. Kita nyo, lumabas yung inner barrel, which is hindi normal yan, no. Ayun nga, misuse, gumamit ng mga bagay na hindi natin nire-recommend, no? Sayang yung unit, pero lifetime warranty naman to, huwag kayong mag-alala, okay? Kaya lang, be patient, talaga mag-aantay kayo rito kasi i-order natin to, okay? Isang maulan na hapon, mga kahabi, malakas ulan dito sa south, sabi ni Alan Villaris. Biyahing south po ako bukas, ha? Yung mga ka-airsoft na gustong mag-airsoft pero walang oras pumunta rito, wag na kayong umalis sa bahay nyo. Ako na lang yung pupunta dyan. May dala akong 50 units. Pumili ka on the spot. Demo test fire muna bago mo babayaran. Okay? Alan, okay, magkano? How much? John Wick Pit Viper, sabi ni Dan Carlo Bautista. Maraming John Wick Pit Viper. Merong China, merong Taiwan, merong US, merong quality, merong budget meal, merong gawan Lunes, Sirang Martes, merong pangmatagalan. Let us know, mag-message ka sa page namin kung ano yung hinahanap mo. Yung John Wick na pangmatagalan, panghabang buhay, yung John Wick na gawang Lunes, Sirang Martes, yung John Wick na sakto.
Okay, no? Maraming klase ng John Wick, no? Ayun. Kaya mag-message ka po. Wag po sa tayo sa comment section magbentahan. Okay, unit natin kay Airsoft. Jerry Clemaco, Tagum, Davao. Tagum City, Davao del Norte. Okay, ito yung unit niya. This is the M14 Socom Short Edition. Meron pang long nito, mas mahabang ganun, no? Mas mahaba ng 8 inches. But this is the short version. Kahit short siya mga Airsoft, kita nyo nilalapag ko. Super bigat niya, super solid, no? Wood inspired, napakaganda, talagang World War II na unit na matatawag, makikita nyo. All features, 1:1 replica, lahat yan, nandyan. May single fire, may rapid fire. This is a battery operated unit. Maximum rounds sa magazine is 250 rounds. May safe, ayan, napakaganda niya, 1:1, yan yung safe niya, pag naka-safe, hindi mo siya mapipindot. Unsafe mo, tulak mo lang ng daliri mo. Mabigat, ayan. Okay, yan. Okay, no? Yan, napakaganda nito yung unit na to. Pengi ang battery nito ay malapad. No, napakaganda nito yung unit na to, especially dun sa mga tao talaga na gusto ng classic. Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na nagko-collect ka ng classic or gusto mo gamitin mo classic. Napakaganda nito. Talagang head turner to, talagang pagtitinginan ka nito. Not the ordinary rifle na makikita mo sa araw-araw. Equipped with single fire and rapid fire, lahat kumpleto. Okay? Battery operated. Kuha tayo ng battery. Okay, this is the battery na gagamitin niya. Yung mga ganitong unit, hindi advisable gamitan ng super ganda upgraded battery. Kasi mababagal lang ang rate of fire nito. Hindi katulad ng mga unit na mga bago ngayon. Talagang malalakas ang rate of fire. Ito mabagal lang ang rate of fire, no? Talagang design siya World War II. Pangit naman kasi kung classic unit na ganito, tapos bibilisan natin yung rate of fire, hindi na magiging realistic, di ba? Ayan, ito yung mga ginagamit ng World War II as assault rifle, as pantangkihan na rifle. Ito rin yung pwedeng gamitin parang sniper. Manood kayo ng Saving Private Ryan o kaya ng Operation Overlord na movie. Ipanoorin nyo sa Netflix. Ito yung mga rifle na makikita nyo way back the World War II. Okay, let's begin. Ito yung battery niya. Okay? Medyo may kahabaan lang talaga. Lagay natin dito sa likod. Angat natin to. Buksan natin to. Okay? Ngayon, daming pistol. Grabe. Plug natin dito, Okay, plug natin. This is the battery, Ang battery, bawal ma-drain, bawal masaid, bawal din ma-overcharge, bawal din mag-init. Kaya, learn how to manage your battery para maganda ang magiging paglalaro mo. Pag hindi ka marunong mag-alaga sa battery mo, masakit sa ulo. Okay? Sasakit ang ulo mo, hindi magiging maganda ang magiging paglalaro mo. Ha? Kaya, ayun, mag-manage lang tayo ng battery. Okay? Kutsa, ayaw pang lumabas tong harness. Kainis. Ngayon pa talaga sumabay. Bumalagbag siya. Yun. Okay? Yan. Pasok lang natin na mahusay. Then, ipasok din natin to ng mahusay. That's it. Okay? Then, ito. Sara natin. Ngayon, single fire. Rapid fire. Ay, sorry. Single fire. Yan. Napakaganda nito, no? Huwag niyong asahan ng mataas ang rate of fire to. Asahan niyo to sa FPS. Matinding dumiin ang bala nito. Kaya nga pwedeng pang sniper di ba? M14 Socom, okay? Binubuksan dito sa ibabaw, ayan, no? Then bubuhusan mo siya ng bala. After mo mabuhusan ng bala, 250 rounds kasya rito. Mayroong gear sa ilalim, kinakamot, going front. Diba? Yan. Then, that's it. Pasok sa unit. Yung ano muna, harapan muna. Pasok mo, kawit mo din. Baliin mo. Same as paggamit ng AK. Sa AK,
harapan muna, binabali. Okay, yan. Ganyan yan. Single fire. Yan. Pwesto ka as a sniper guy, single fire. Rapid fire. Grabe, ang lakas oh. Kamot. Pag gano'n, wala nang bala. Napakaganda nitong unit na to mga ka-airsoft ha. Medyo hindi to ma-appreciate ng mga bata, ng mga kabataan. Pero kung kung mga tatay natin, lolo natin, tapos kung yung tao is mahilig sa mga classic, ma-appreciate to. Napakatindi talaga nito, no. Ayan, no. Pwesto ka lang dito, then kukuha ka ng pwersa dito. Kailangan ito isasadlock mo rito, parang naka-lock siya para hindi siya gagalaw-galaw, no? Single fire, ay, rapid fire tayo. Grabe. Mahina lang yung tunog niya, pero malakas yung FPS. Kasi itong unit na to talagang dumidiin. Pakita mo yung target natin, kung ano itsura ng target natin. Sa tuwing wag na. Sa tuwing nagpa-fire kami nito mga airsoft, ayan, papakita ko sa inyo ha. Kunin mo to, look. Sa tuwing nagpa-fire kami nito, ng mga ganitong unit, ayan, tignan nyo nangyayari ha. Metal plate to mga ka-airsoft, tignan nyo, dineform. Na-deform na oh, dahil sa sobrang lakas. Ayan oh. Kita ba? Ayan. Dahil sa sobrang lakas ng mga unit namin na ina-upgrade. Tignan nyo, na-deform at nabutas niya. Ayan oh. Malalakas to mga ganitong unit, hindi siya yung ordinaryong unit lang. Ayan, tignan mo, deform oh. Oh. Puro latay, no? Dahil, ayan, naka-rivets na nga yan, reinforced na namin eh, ng yero eh, oh. Puro latay siya, no? Okay, Lucas, kunin mo to. Ganon kalakas tong unit na to. Kung naghahanap ka ng unit na mahapdi, go for this. Talagang napakatindi nitong unit na to, no? Hindi siya yung unit na tipong mataas yung rate of fire na parang mga rat-rat. Hindi. Mabagal lang yung rat-rat niya, pero madiin ang bawat putok niya. Single fire. Ako mas gusto ko to pag single fire. Tipong pipitas-pitas ka lang. Ayan, oh. Single fire natin pala. Sorry, nakarapid pala ako eh. Pipitas-pitas ka lang ha. Parang ini-snipe mo lang, di ba? So, M14 SOCOM unit natin ka-airsoft. Jeric Limaco of Tagum City, Davao del Norte. Okay, every time matatapos maglaro, always release the magazine para safety, para hindi ka maka-aksidente, then clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press natin na 1 seconds, then single fire. Okay. Tama yon para yung spring bumalik sa pagkakaunat. Okay? Unit mo, bossing. Ito na. Ready for packing and ready for shipping. Ay, okay. Sorry. Meron pala pistol to. Okay, so tabi natin na. Tabi mo na to. Pasabit mo yung iba na, ha? Amaya. Okay. Okay, may pistol pala si bossing. Sorry. Ang pistol niya is the 4.3. Okay, may note dito. Big man. Matagal ko nang gusto yung M14. Pinag-ipunan ko po yan. At maglalaro kami ng aking apo na babae. 7 years old. Ay, okay. Ingat po kayo ha, Sir Jeric, no? Ang unit na kanyang apo na babae na 7 years old, si Micah Limaco ay the 4.3. 3.8. Maliit siya, no? This is the 5.1. Tignan nyo yung liit. Ayan. 5.1 versus 3.8. Maliit siya. Then, versus the 5.2. Ayan. Yan yung diferensya. Okay na okay, pang bata, pang misis, pang matanda, pwede naman, no? The only downside of this, pag mga ganito kaliliit, aggressive, talagang ramdam na ramdam mo yung mga recoil nito. Malakas talaga mga recoil nito, no? The more na umahaba, the more na nagiging maamo. Ito medyo aggressive talaga to, no? This unit is naka-fix outer barrel, ayan, no? Naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Kahit maliit siya, yung liit niya na yan, ang upgrade niya 5.
papakita ko sa inyo yung unit na hindi nakahapap na hindi naka-fix outer barrel. Normally, ang isang unit, pag dumating dito sa Pinas, ganito. Yan. Napakapangit, napakawala mo namang awa sa sarili mo kung gagamit ka ng ganitong unit, no? Minsan kasi ganito yan. Pag ikaw, napakatinong tao mo naman, matinong tao ka, ikaw yung naghahanap buhay para sa pamilya mo, ikaw yung gumagastos para sa pamilya mo, ikaw yung nagpro-provide ng mga bagay-bagay, dapat pag gagamit ka ng unit, ayusin mo naman. Huwag kang papayag na unit na gagamitin mo ganito. Kabigyan mo ng kaluguran yung sarili mo, medyo maawa ka sa sarili mo, pag ang unit na gagamitin mo is walang kwentang ganito. Okay? Pag ganito ang ginagamit mo unit, napakawalang kwenta, maawa ka naman sa sarili mo, di ba? Napakawalang kwenta. Tignan mo yung mga unit namin. Meron ba tayong hindi naka-fix outer barrel nito? Yan. Papakita ko sa inyo, itong unit na to, 5.2. Tingnan mo naka-fix outer barrel. Ayan, walang kalog. Ayan, pasok. Walang kalog. Bigyan mo nga ako sa hard case ba? Ayan na. Walang kalog. Hindi siya, naka-fix outer barrel siya. Hindi siya kumakalog. Okay? Pero tignan mo naman, kung ikaw matinong tao ka, ikaw yung naghahanap buhay, ikaw yung nagpapakain sa pamilya mo, ikaw yung nagpapaaral sa anak mo. Ngayong magkakaroon ka ng hobby, papayag ka, unit mo ganito. Di ba? Ngayong mag-hobby ka, payag ka, yung unit mo ganyan. Napakapangit, di ba? Dapat, ayusin mo yung unit mo, kawawang-kawawa ka naman yan ba, naka-fix barrel? Hindi. Okay. This is an example of unit na naka-fix outer barrel. Ayan, walang kalog. Ayan ha. Kalugin ko ha. Walang kalog kasi naka-fix outer barrel to. Upgraded to. Akin na yung hindi. Ito, naka-fix din to eh. Wala na tayong hindi naka-fix. Sa 7. Naka-fix lahat ng... halos kasi lahat ng unit namin dito naka-fix outer barrel kasi iniiwasan namin yung hindi naka-fix outer barrel kasi madaling masira, madaling bumigay, kumbaga mapapahiya ka talaga eh, no? Kaya iniiwasan namin. Yan, hindi. Maririnig mo naman sa tunog eh. Pakitulungan mo na nga siya. Bigyan mo ako ng unit na hindi naka-fix outer barrel. Yung naka-fix outer barrel, lagyan mo ng Pentel, FOB. Ayan, ito. This is a sample of unit. Halos parehas to 2011. Pero tignan nyo, hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan o. Ayan ha, ayan ha. Akin na yung naka-fix outer barrel. Pakita natin. Ayan ha. Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel, di ba? Kumakalog. For sample lang to. Pero yung tingnan nyo yung naka-fix outer barrel. Ayan o. Quality. Ayan o. Ayan o. Hindi siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel siya. Di ba? Ito, tingnan nyo. Kumakalog o. Ayan o. Kasi hindi siya naka-fix outer barrel. Yan yung difference, no? Kung ikaw matinong tao ka, kung ikaw maayos kang tao, ikaw yung nagpro-provide ng pamilya mo, huwag kang mag-unit ng mga ganito. Huwag kang, tignan mo agad, number 1, ganun yung barrel. Huwag kang mag-unit ng ganyan kasi bigyan mo kaluguran yung sarili mo, kawaan mo naman yung sarili mo. Di ba? Nung ikaw nang mag-hobby, kukuha ka ng pinakamura, pinakawalang kwenta, sayang, di ba? Ito, naka-fix outer barrel, ayan, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Lahat ng upgrade nandito, 5 unit ng ating Airsoft Jerry Climaco para sa kanyang apo, 7 years old. Okay, ngayon, mga Airsoft, no, lagi ko sinasabi sa inyo, yung unit ninyo, huwag nyo lalaruin kung wala kayong silicone oil. Number 1, press the valve, then spray. Okay. Number 2, dito pala. Ito, this unit is a rare special one. Imbis na nandito yung inlet valve niya nandito, katabi ng output valve. Merong technology yung pinapatunayan to. Normally, ang isang mga pistol nandito sa pitan, pero ito hindi. Ngayon, kung anong technology yung pinapatunayan niya, yun ang inaalam ko, no? Baka mas maganda kasi talaga eh. Okay, then gamit tayo mga Airsoft. Wow.
Wala. Pengi akong ibang gas. Don. Sayang yung gas, oh. Puno. Ay, hindi kasi nakikinig sa akin, eh. Pengi ako ibang gas. Punong-puno, oh. O, wag mo na uulitin, ha? Ayan. Kuha tayo ng gas, mga airsoft. Nasaan na ba yun? To. Upside down, then press down. Dapat dito, pero nandito yung inlet valve niya, eh. Okay? Oops. Mali, oh. Mali yun, ha? 1, 2. Pag nakita nyo ganon, sumisingaw, wala naman laman yan. Ay, alis mo na rito sa susunod, ha? Sa susunod, ayaw kong uulitin mo yun, ha? Lagay mo na yan dyan. Okay, yan. Meron ng gas. Hatakin natin to pababa. Put your right thumb here. Lagyan natin ng bala, mga airsoft, no? Much better if you have a reloader like this. Kasi, yung bala, minsan kasi pag paisa-isa tatapon. Pero pag meron kang ganitong reloader, hindi tatapon. Mas mabilis mag-reload, okay? Lagyan pa natin, konti pa. Okay, yan. Okay? Ganyan ang proper orientation, wag bungi-bungi, ha. Pasok natin sa unit, mga airsoft. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire, okay? Meron siyang ambidextrous. Kawit-kawit lang yan, ha? Okay? Para hindi siya puputok. Meron din siyang beaver tail. You need to press this with your palm para pumutok. Okay, firing tayo! Firing! Ubusan ng gas. Naramdaman ko na. Hindi ganun pumasok. 1, 2. Oh, tingnan mo, oh. Susunod, ha? Ha? Napipikon ako, eh. Sa susunod. Firing! Okay, open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, yung unit natin, make sure pag itatabi mo na dapat walang lamang hangin at dapat walang nakastock na bala para hindi masira yung spring. Okay? Press the valve para sumingaw. Okay. Unit ng ating airsoft, dalawang unit, isang rifle, isang M14 rifle at isang pistol. Sir Jerry Climaco, Tagum City, Davao del Norte. Bossing, may pakiusap lang ako, 7 years old, make sure na yung guidance mo nandyan, ha? Pag maglalaro siya, huwag mong iiwan kasi delikado, no? Okay, so next unit na ating airsoft, no? Mark Sebastian Torres of Santa Barbara, Iloilo City. Si Sir Mark John Mark Sebastian Torres, si Sir Mark ay isang seaman. Lumapag dito sa ating bansa, magpapahinga ng 2 buwan, tapos mawawala ulit ng 6 na buwan or 9 na buwan. Okay. Yan ang naging kwentuhan namin, no? Okay, maganda yung classic scope, meron available. How much ba? Maganda yung 14. Lahat po nagtatanong na how much, PM po kayo, no? Ang tagal na niyang target case na yan. Ang tagal na niyang target case na yan since 2021 pa. Tama ka, Alan Diaz. Okay, Jude Jimenez, magkano raw 2011? Bossing, PM po kayo. Happy Sunday, Boss Bigman. Solid units na naman, sabi ni John Christopher. Nakatapos tayo ng isang rifle, isang pistol. Magkano yung M14 rifle at pistol? Romulo at Chensa. Bossing, PM po kayo. PM po. Okay, unit ng ating ka-airsoft na seaman is the competition grade, the Godfather 5.1. What is good and special about this competition grade na? Kung yung kanina may beaver tail, pinipiga while firing, ito hindi. Hindi mo na kailangan pigain kasi pang-compete na siya. O, diba?
Naka-competition, adjustable trigger, optic front, optic rear, fixed outer barrel, fine-tuning trigger job. Napakaganda. Mga airsoft, yung ginagawa natin na upgrade na fine-tuning is pinapatipid natin siya ng gas. Consumption ng gas. Pero, sinasakal natin, pero hindi siya umihina. Okay? Yun ang ginagawa natin. Yung fixed outer barrel, ayan, para hindi gumagalaw yung mismong barrel. Naka-fix nga sabi, di ba? Tapos, ayun, napakaganda nito yung unit. Sarap nito. Actually, paubos na to eh. Parang 2 piraso na lang meron ako nito eh, no? Matagal na naman darating to, no? So, let's begin. Dun sa unit natin, bossing, press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim. Again, 2011 5.1 to. This is the 2011 5.2. Tignan ninyo yung difference. Okay, diba? Ayan, okay. Kaya, uy. Okay. Buti nakita ko. Pengi akong Allen wrench. O grabe, mga airsoft, buti nakita ko, kundi ako po, mawawala na to. Paano ito hinihigpitan? Yan, no? Nalaglag yung optic front sight niya. Pinakamaliit to, ha? Yung mas maliit pa rito. Grabe, buti nakita ko, no? Buti hindi pa napaship, kundi pag nagkataon, mawawala to. Magkakaproblema pa yung bossing natin, no? Yun. Okay. Okay. So, let's begin. Meron ng oil. Wala pang gas, no? Lagay tayo ng gas, mga airsoft na. Okay. Upside down, then press down. 1, 2. Check. Masakit ang ulo ko dun sa sumisingaw na ano na yun. Wala. 1, 2. Okay. So, wala naman. Hatakan natin ito pababa. Put your right thumb here. Then, pump lang po tayo ng bala. Ganun pa rin, 27 rounds maximum. Pero ang allowed lang is 20 to 20. Kaya ako kinakalugay. Pansinin nyo, meron siyang bungi. Diba? 20 to 23 rounds lang mga karso para po hindi masisira yung ating spring. Okay? Ngayon, kasa natin yung unit. Ilak to manually. Sprayan sa slide stopper. Sprayan sa nozzle. Tuwing kailan? Everyday ba? Hindi po everyday. Sa tuwing mapapansin nyo lang po na wala na siyang kintab. Ibig sabihin wala ng oil. Okay? Pasok. Kasa. It is safe na sabihin na every 10 to 15 magazine. Okay? Ayan, no? Ambidextrous na safe. Ayan. Okay? Ayan. May safe. Kompleto naman. Competition grade. Napakalakas nito. 430 FPS. Kasi lakas ng isang rifle. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Audrey Lerit. See you soon. Si Sir Aubrey Lerit, ito ba yung taga Pampanga, yung NASA? Actually, sir, naalala kita kagabi kasi nasa Pampanga kami kagabi, no? San Fernando, Pampanga. Naalala kita, sabi ko, baka magpapa-COD ka na, no? Pero, parang, wala. Pero, yun nga, hindi ka namin na-contact kagabi. Pasensya na, no? Yung unit, pag itatabi, make sure walang bala at wala rin lamang hangin. Pasingawin. Dami naman, di ba? Unit ng ating airsoft, Mark Sebastian Torres. Yup, sabi niya. Oh, good day sa'yo, bossing. Good day sa'yo. Redimar de Los Santos is watching. Okay, now for the main event. This is a 2011 full upgrade version. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Hindi tinipid sa upgrade, talagang napakalupit.
Pauwi na. Tapos na ang gera sa Iran. Tapos na ba? O ceasefire lang? Pero baka sana matapos na, no? Kasi sa gera, lahat tayo talo. Talo tayo. Umaga walang panalo sa gera, no? Patapos na raw ang gera sa Iran. Loko talaga to si Sir. Thank you, Sir. Thank you. Okay, the full upgrade version of the 2011 High Kappa 5.2 edition, the RoboCop series. What is good and special about this? Lahat nandito upgrade, no? Pero plain and ordinary lang siya, makikita nyo naman. Wala siyang ganong abubot, walang optic, walang magwell, full power dahil nga RoboCop edition. Okay, kasa ilak manually, ipinakita ko na sa inyo yung hindi upgraded version nito, yung kumakalog, ha? Pero ito, hindi kumakalog, di ba? Then lagay tayo sa nozzle. Okay, then release, then rest, magazine. Lagyan natin ng hangin, okay? Upside down, sorry, wala pa pala. Press the valve, then spray, then dito sa ilalim. Okay, then upside down, press down. 1, 2 seconds lang. Huwag na natin sosobrahan kasi sayang yung gas. Hatakin to pababa, put your right thumb here para kung mabitawan mo to, ito ang sasalo kasi pwede mabasag to. Pump lang po. Okay. Pag ganyan ang itsura, bungi-bungi, kalugid sideways. Okay. Ready to fire. Pasok! Kailangan to. Bibigyan ko lang kayo ng konting tips, konting advice. Pag naglalaro kayo ng airsoft, namnamin ninyo, damahin ninyo bawat putok na ginagawa nyo. Okay? Gayahin nyo ako para mag-enjoy kayo. Dahil Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. ito na, nagdatingan na yung mga advisor ko, yung mga kaibigan ko, yung mga solid kong bossing. Sir Polo Rodney. Blessed Sunday Brother. Ayan. Ayan, si Sir Aubrey Lerit. Size 10 at isang jacket ng NASA. Utang, wow! Magkakaroon ako ng jacket ng NASA. Maraming salamat, Sir Aubrey Lerit, no? Taga Pampanga. Ito naman si Sir Polo Rodney, Alaska. Ito pa isa kong idol, si Sir Cesar Susan de la Cruz. A good day, Sir Bigman. Very good job, sabi niya. Airsoft Player Live. Ayun, no? Hello sa inyo, no? Hello sa inyo, Sir Polo Rodney. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, hello din sa aking kaibigan at solidong subscriber na si Sir Cesar Susan de la Cruz. Tama ba ako? O de la Cruz? Masyadong mahala yung tugtog para kay Sir, no? At hello kay Sir Audrey Lerit. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Jake Solas, San Fernando, La Union. Grabe, lalayo. Ilan ang norte? Okay. Isang norte, tapos isang Mindanao, isang Visayas. Grabe, nakakatawa naman. Luzon, Visayas, and Mindanao. Uy, ba't ayaw? I feel good. Okay, ngayon, na-demo test fire na, na-demo na-review na, test fire na natin. Pasok. Ayun nga pala yung sinasabi ko, pag kayo, maglalaro kayo ng airsoft, no? Huwag yung lalamya-lamya. Ayaw ko yung naglalaro ng airsoft na ang lamya, yung mga kilos hindi maganda. Di ba? Kailangan pag naglalaro kayo ng airsoft, namnamin ninyo, damahin ninyo, para ma-feel ninyo, maisabuhay ninyo yung ginagawa ninyo.
Di ba? Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing that trigger. One time suot nyo mga... susuot ko yun habang nagla-live. Biruin mo, naka-NASA na jacket ako, no? Yung mga Mecha Airsoft ako from California, USA, binigyan ako ng mga jersey, no? Ng mga jersey ng mga basketball player, mga old, no? Grant Hill, sila Stoudemire, di ba? Sean Kemp, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Michael Jordan. Binigyan ako, grabe. Pinakita niya sa akin yung price nun. Actually, wala akong pakialam sa price, no. It's the yung naalala niya ako, yun ang masaya, no. Na ang laki ng price, no. Kaya lang sa laki ng price nung pinakita niya sa akin, halos hindi ko masuot, nangihinayang ako. Tapos 'di ba? Way back, natandaan nyo, meron nagbigay sa akin isang US Navy na retiree ng frame ng isang mountain bike, di ba? Binigyan ako. Hindi ko rin masuot, hindi ko rin magamit kasi yun nga, dahil sa alam mo yun, kasi alam ko na mahal yun eh. No? Ay, hindi ko rin magamit, hindi ko ma-assemble. Actually, nakatabi dyan. Siguro, i-assemble ko yun some other time, no? Tapos, ayun, yun lang muna mga Airsoft. Ngayon, i-review and unbox na natin yung 4 na unit. Okay, sasabay sila rito, no? Yung mga item for shipping. Ito, sasabay na sila rito. Okay. Okay, Batangas, Balanga City. Ito yung kahapon, no? Sasabay sila rito for shipping together with this. Bali, ilang item? 4, 6 na unit for shipping for today natin. Okay, mga Airsoft? Maraming salamat po. Siyempre. Oh my God! Bago ako umalis, iiwan ko sa inyo to. Pakinggan ninyo mga Airsoft. Tapos, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. May nagpapa-shoutout, syempre kailangan i-shoutout natin, okay? Shoutout, Frank Costello, Fonferrada. Hello, shoutout idol, sabi niya. Diyos, CVRT, Addison Aldea. Hello. Maganda ipa-frame. Sabi, kaya lang pag pina-frame ko talagang hindi ko na masusuot. Tapos bulky, wala pa naman ako museum. Parang si Boss Toyo. Pero malay mo, soon magkaroon tayo na, no? Okay, Alan Villaris. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.